Magandang gabi mga kapamuso. Nasa ikalawang series part na tayo no, ng ating prayer meeting topic. Pinag-uusapan natin ang mga dapat nating paghandaan. Katatapos lang kasi ng ating church anniversary. And syempre, humaharap ulit tayo ng panibagong taon. Kaya yung message sa atin ng Lord sa susunod na mga na itong mga series natin, hanggang 3 series tayo, no? Ay tungkol sa paghahanda ng church para sa taon na ito. Last week, reviewin muna natin, ang topic natin ay mahirap versus imposible. No? Kinuha natin yung devotion natin sa Luke chapter 5, yung unang tawag ng Diyos sa kanyang mga alagad. At ating napag-usapan na mahirap at imposible sa isang church ang mga makasurvive ng matagal. Ginamit natin yung term na survival, no, or survive. Kasi, pag sinabi mong survive, yung talagang magdadaan ka talaga sa katakot-takot na hirap. At kapag nalagpasan mo yon, lagi nating sinasabi, wow, salamat, nakasurvive ako. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, marami kasing mahirap na pagdadaanan ng church. Kaya, yan yung topic natin. So, last week, ito yung ating topic, no? Una, mahirap makasurvive ang church kapag hindi nila kasama sa bangka ng Panginoon. Pangalawa, Sila ay takot mag-step of faith. Pangatlo, Hindi sila magpapasakop at susunod sa totoong mangingisda. Pang-apat, Hindi sila makipag-isa at makipagtulungan sa kapwa nilang mangingisda at sa iba. at panglima, Wala silang nandisya ng iglesia. at Hindi sila willing na magkasama. ayan. So, pinag-usapan natin sa introduction natin nung nakaraang week, ito yung mga challenges na haharapin natin this year uli. Kaya nga, sabi natin, kahit mahirap, iiwasan natin ang mga declarations na ito. Una, I cannot do it. Hindi ko kayang gawin to. Pangalawa, yan ang wag natin babanggitin. Hindi ito mangyayari. At pangatlo, worst, ayan, hindi natin gagawin yung mga pinapagawa sa atin ng Lord. Ayan, so yun yung atin na pag-aralan last week. Ngayon naman, ang ating paksa naman ay mahirap pero posible. Atin naman ngayong i-discuss, pag-uusapan natin ang buhay ni Jacob at saka ni Esau, no? Background story muna tayo, no? Alam naman natin sa mga nagbabasa ng Bible, yan ay matatagpuan sa Genesis simula sa chapter 27, hanggang sa siguro mga nasa 30 to 33 ganyan. So si Jacob at saka si Esau ay kambal, no? Sila ay anak ni Isaac at saka ni Rebecca. At sabi ng story, nung ipinagbubuntis pa lang ni Rebecca, ang kambal na yan, parang gusto niya nang ipalaglag. Parang ayaw niyang tanggapin kasi nahihirapan siya. Kasi nasa tiyan pa lang niya, lagi nag-aaway na daw yung magkapatid. Nararamdaman ng ina siguro no nagra-rumble sila sa loob. Kaya medyo nag-rant siya kay Abraham, no? Pero kay Isaac, no? Pero sabi nga ni Isaac sa kanya, naku, tagal natin pinag-pray na magkaanak, blessing niya ni Lord. So, dun pa lang sa sinapupunan, meron ng alitan o di pagkakaintindihan ang kambal na ito, bata pa sila. At habang lumalaki sila, nakita natin na magkaiba ang kanilang ugali. 'Di ba? Kagaya ng aming kambal sa bahay, no? Si Harisa, introvert, si Iskay, extrovert. Parang ganun sila, no? Si Jacob ang tipong introvert, laging nasa bahay, mahilig magluto, no, magtanim, at si Esau naman yung laging nasa labas, siya ay mangangaso. At mababasa natin sa story na kanya-kanya silang manok. Si Isaac, ang manok niya, si Esau. Si Rebecca, ang manok niya, si Jacob, siguro dahil bunsoy. Karaniwan kasi, ang mga bunsoy talaga, mas malapit sa ina, So, doon umikot yung story. At mula sa kanilang dalawa, pag-uusapan natin yung mga prinsipyo na iniiwan sa ating church. It's all about, haharapin natin ang church, dapat, sa taon na ito, na mas magiging particular tayo sa purity, no? Mula sa pag-iwas sa mga tukso at kasalanan. So, makikita natin, mapag-aaralan natin, paano ang isang tukso at kahinaan ang nagdala kay Jacob at saka kay Esau na nagkaroon ng mga
troubles along the way. So, yun po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ituturo mo uli sa amin sa gabing ito. Paghahanda po sa church, Panginoon, ng lesson, Panginoon, para sa amin. Kung paano po namin mapapanatiling ang church ay pure sa harapan mo, na ang church ay lalago kasama ang mga pagkatao, ang mga karakter at personalidad sa pamamagitan po ng ituturo niyo sa aming mga prinsipyo sa gabing ito. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Ayan po. So, unang-una nating prinsipyo, okay, pakibasa, mahirap, pero posible, Sa isang church ang makasurvive kapag alam nilang ginagamit ng kaaway ang kanilang kahinaan para magsuso at magkasal. iyon. Kapag ang church daw ay alam nila na ginagamit ng kaaway ang kanilang kahinaan, makakaiwas silang matukso at magkasala. Tingnan natin yung sa verse, hindi ko yata nailagay yung verse. Ayan, simula sa Genesis chapter 25. Sabi ng verse, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Background nga pala nito, no? Nangaso si Jacob, ay si Esau, tapos pagdating niya, sobrang gutom na gutom siya. Si Jacob ay nagluluto ng masarap na butong gulay, no? Sabi, lugaw pero butong gulay, naamoy niya yon at syempre, sobrang nagutom siya doon sa amoy. Yun yung background niyan. So, ang sabi, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna kasi humingi si Esau ng pagkain kay Jacob. No? Sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Take note, iyon lamang ang halaga sa kanyang karapatan sa pagkakapanganay. Nung nabubuhay pa si Pastor Dio, tinanong ko siya. Sabi kong ganun, bakit grabe naman yung nangyaring pang-aapi para kay Esau? Parang napaka-unfair kay Esau yung nangyari sa kanya. Ibinigay lahat ng pagpapala kay Jacob. Blessing ni Isaac. Ang sagot, doon ko natutunan kay Pastor Dio, sabi niya kasi, iyon lamang ang halaga sa kanya ng karapatan sa pagkakapanganay. So, simula pa sa pagkabata, nakita na talaga ng Diyos kay Esau na maliit lang yung kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagiging panganay. Alam natin sa kultura ng mga Hudyo, di ba, ang mga panganay ang may karapatan sa mga blessing, no, sa pagpapala, mana, bendisyon, no? Sila lagi ang priority. Makikita natin dito yung kahinaan ni Esau. Ano ang kahinaan dito ni Esau? Pagkain. No? Pagkain. Kahinaan din niya yung pabugso-bugsong pagpapasya. Hindi nag-iisip. No? Parang sa kanya, light lang sa kanya yung mga ganitong usapan. Hindi niya siniseryoso. Si Jacob naman, ano ang kanyang kahinaan dito? Siya ay mapagsamantala at tuso. Pwede niya namang bigyan si Esau ng pagkain dahil kapatid naman siya. Pero sinamantala niya yung gutom ng kanyang kuya at yun yung inalok niya. So, ang kahinaan naman dito ni Jacob, yung kanyang pagiging tuso, pagiging mapagsamantala. So, ano ngayon ang aplikasyon natin? Number 1. 1, 2, 3. Bantayan ang sarili. Ang sabi ng James chapter 1 verse 14, natutukso ang tao kapag naaakit at napatangay sa sariling pita. So, hindi lahat ng kahinaan natin ay masama. Pero pwedeng gamitin niya ni Satan para tayo mapatangay. So, sabi nung application number 1 natin bilang church, bantayan mo. Tingnan mo ano yung kahinaan mo. Kayo nga, sa sarili ninyo, isipin ninyo, ano ba talaga yung pinakakahinaan nyo? Na kapag yun yung nag-trigger, pwede kayong magkasala. Diba? Babantayan nyo yun eh. Halimbawa, kahinaan mo ang pornography. Gustong-gusto mong nakakakita ng mga sexing babae or yung mga napapanood na mahalay, no? Alam mo ng kahinaan mo yun, di pag nag-i-scroll ka ng Facebook, laktawan mo na. Diba? Kahinaan mo yung sobrang
gamit ng gadget na makakasira siguro sa personal devotion mo, itago mo muna yung cellphone mo. Kasi yun yung kahinaan mo di ba? Kahinaan mo yung barkada. Kaso ang mga barkada, yun yung nagbubuwag sa'yo para magkaroon ka ng mga tukso at kasalanan. Di iwasan mo na. Kahinaan ng mga nanayang dila. Kami sa mga nanay namin, dati pag nag-uumpok-umpukan kami, puro kami chismisan, So, meron kami ngayong code sentence, kapag code phrase, kapag medyo napupunta na, papasok na yung, oops, change topic. Ayan, di ba? Pag narinig na yung change topic, tigil na agad. Kasi alam namin, pag napasarap pa kami ng kwentuhan, pupunta na yan sa siraan. So, kahinaan mo yung pagiging madali kang maghalit, madali kang mapikon, alam mo yun yung kahinaan mo, magagalit ka pala, huminga ka na ng malalim. At umiwas na kaagad. Kami ni Pastor Dio, naalala ko, kahinaan kasi ni Pastor Dio dati, talagang madali din siyang magalit. Nararamdaman ko talaga, pag galit na sa akin yan, hindi naman niya ako pwedeng awayin, di ba? Iiwan na lang ako. Sabihin ko, saan ka pupunta? Papahangin muna ako. Galit na talaga yan. Di ba? So, alam niya kasing kahinaan niya yun Ako, kahinaan ko bag. Pag pumupunta ako ng SM, natutukso talaga ako pumunta sa mga magandang mga bag. Kahinaan ko yun. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng bag. May bag naman ako. Dagdag pang gastos yan, So, liliko na ako ng lugar. Hindi na ako dadaan doon. So, alamin mo, bantayan mo yung sarili mo, ano yung particular kong kahinaan. Para bago ka pa man matukso, mapatangay sa pita, na nakaiwas ka na. Ayan. So, yun yung unang-una nating aplikasyon. Pangalawang prinsipyo na tinuturo sa atin, mahirap pero posible sa isang church ang makasurvive kapag kinikilala nila ang dangerous results sa tumibigay sa tukso at tuluyan ng Ayan. So, pag alam ng church, yung magiging consequences, magiging pangit na resulta ng pag-give in sa tukso, magiging aware tayo na wag nang magpasailalim doon. Tingnan natin yung example ng magkapatid. Una yung kay Esau, Ito yung nangyari sa kanya, Gumive in siya sa kanyang tukso, Yung kanyang pagiging indecisive, yung kanyang hindi pagpapalaga sa kanyang pagkapanganay, yung pagkain, nabigay siya sa tukso. Ano ang nangyari sa kanya? Basa, namuhi si Esau kay Jacob, at ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya dito ang binuuni at sa kanyang isipan. Pumatay ng aking ama, ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Ayun. Nagkaroon na siya ng pagkamuhi, Grabe yung pagkamuhi niya kay Jacob at naisipan niya pa itong patayin. Yung dating relationship ng magkapatid na nauwi sa patayan sa tendency na magpatayan na siguro. So ano pang nangyari sa kanya? Nawala yung respeto niya sa tatay niya, Sabi niya, pagkamatay ng aking ama, para bang sana mamatay na si tatay para mapatay ko na si Jacob, Parang may ganong nawala And fast forward pa tayo, yung mga naging consequences ng kanyang kasalanan. Fast forward pa tayo, kung pag-aaralan natin yung iba pang mga talata. May sinabi doon si Rebecca, sabi niya, namimighati na ako sa pakikipag-asawa ni Esau sa mga Hateo, sa mga Heteyong mga pagano. So, ang ginawa ni Esau, para kantiin niya, magrebelde at maghiganti sa kanyang mga magulang, dahil hindi sa kanya ibinigay yung basbas, ng kanyang pagiging panganay, ginantihan niya yung mga magulang niya. Alam niya ayaw ng mga magulang niya na mag-asawa siya ng Heteo. Nag-asawa siya, 2 pa. And worst pa nito, nung marinig nila na nag-uusap ang kanilang mga magulang, may sinabi si Isaac na ayokong mag-asawa si Jacob ng isang Kananeya. Ayaw niyo mag-asawa si Jacob ng isang Kananeya, pues ako, mag-aasawa ako ng isang Kananeya. So, gumanti siya, Binigyan niya ng ganti ang kanyang mga magulang. Ganon yung naging epekto ng pag-give in ni Esau sa tukso. Ano naman ang nangyari kay Jacob? Ang sabi ng verse 43, sabi, umalis kang madali
Narinig kasi ni Rebecca yung plano. Nalaman ni Rebecca yung plano ni Esau na papatayin niya si Jacob. So sabi sa kanya, umalis kang madali, pumunta ka sa Haran, at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang di naglulubag ang galit ng iyong kapatid. Between Esau and Jacob, mas matindi ang naging pagdurusa ni Jacob. Kung babasahin ninyo ang Genesis, kakaunti lang yung part na nagkwento kay Esau, mostly kay Jacob Ang daming nangyari kay Jacob. Una, napalayo siya sa pamilya niya. Napalayo siya sa kanyang nanay, no? Mama's boy pa naman ata siya, no? Palayo siya sa pamilya niya, no? Siya yung tipong laging nasa bahay, napalayo sa bahay, no? Yung sandaling sinabi lang ni nanay niya na, doon ka muna tumira. Doon ka muna tumira. Pero 20 years siyang napalayo sa kanyang pamilya. At ang masakit pa nito, sa loob ng 20 years na yun, puro pasakit ang naranasan niya. No? Una, di ba umibig siya sa isang babae, kay Raquel. First love niya si Raquel. So sa kultura ng mga Hudyo, kailangan manilbihan ka muna. So pinagsilbihan niya si Laban, no? Yung tatay ni Raquel. 7 years. Pero nung natapos ang 7 years, no, hindi sa kanya napunta si Raquel. Ang ibinigay si Leah. Kasi dapat daw mas mauna ang panganay na babae. So, dahil mahal ni Jacob si Raquel, nagsilbi ulit siya na another 7 years para naman kay Raquel. So, 14 years. At bukod pa doon, pagkatapos niya makuha ang kanyang mga mahal sa buhay na ito, nag-serve pa siya ng 6 years bilang alila ni Laban. At ang pinakamasakit na siguro na nangyaring rito kay Jacob, yung ibinenta siya ng kanyang first love. Hindi magkaroon ng anak si Raquel sa kanya dahil din sa mandrakes, no? Nakita lang ni Raquel na may pagkain yung anak ni Leah, sabi niya, sige, bigyan mo ko niyan. Ibibigay ko sa iyo si Jacob ngayong gabi. Sipin nyo. Binenta siya, no? No, pinasiping sa kanya. Yung mismong first love niya, pinasiping siya doon sa kanyang kapatid. So, kung pag-aaralan natin, no, dito sa Genesis, mula Genesis 29 hanggang 31, mababasa natin hindi naging madali ang buhay ni Jacob. Napakadami niyang mga pasakit. Kaya ano ngayon ang aplikasyon natin dito? Aplikasyon number 2, patatagin ang pananampalataya. Ang sabi ng James chapter 1, verse 21, kaya't talikdan nyo ang maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Bakit? Sabay-sabay tayo? Ito ang makapagligtas sa inyo. Ayan. Babalik at babalik tayo sa basic kapamuso para ang church ay maging matatag. No, yung pananampalataya. Paulit-ulit nating sinasabing, alagaan natin yung ating pananampalataya. No, alagaan natin yung ating devotion, yung ating prayer life. Alagaan natin yung ating pagsamba tuwing linggo. Alagaan natin yung pagsuporta sa mga gawain. Kasi aaminin natin, habang lumalaki ang church natin, mga kapamuso, dadami ang tukso at kasalanang maghihintay. Kasi nga, sabi ng Bible, di ba? Si Satan ay kagaya ng isang roaring lion. Lagi siyang naghahanap ng masisila. At hindi Kristiyano ang sinisila ng roaring lion. Tayong mga Kristiyano, lalo na ang mga leaders, lalo na ang mga matatag sa pananampalataya, gagawa at gagawa ang kaaway para tayo ay tuksuhin. Kaya para tayo maging maingat sa mga ganun, patatagin yung pananampalataya. Kahit basic yan, no? Huwag nating kalilimutan palagi yung mga church, no? Huwag nating kalilimutan palagi everyday yung ating devotion, prayer, yung pagsimba, yung pagdalo sa mga gawain kagaya nito, kasi yan ang magpapatatag sa atin. Sabi nga ng tema natin, di ba, dapat tayo, grounded in faith, rooted in faith, no? Rooted in faith, reaching in love. Lagi dapat tayong nakaugat sa Panginoon kasi yan ang magsasalba sa atin para hindi tayo makaranas ng matinding
dagok ng consequences ng mga kasalanan. Pangatlong prinsipyo na itinuturo sa atin, 1, 2, 3, mahirap pero posible sa isang church ang makasurvive kapag may accountability sa isa't isa at support system. Ayan. Tandaan ninyo kapamuso. Dalawa yan. Accountability at saka support system. Tingnan natin yung halimbawa ni Esau at saka ni Jacob. Sabi ng Genesis 27:45, sabi ni Rebecca sa kanya, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Sabi niya kay Jacob, hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masaklap man sa loob ko ang malayo ka sa akin, eto tingnan nyo, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y kapwa, tuluyang mawawalay sa akin. So kahit mas pinaburan ni Rebecca, si Jacob, no, pinaalis pa rin niya ito. Kasi dalawa yung nasa isip niya, safety kay Jacob, protection din kay Esau, na hindi mawala yung pagmamahal sa kanila. So, hindi nila kinonsinti pareho, pero sinuportahan nila yung dalawang magkapatid. Masakit kay Rebecca ang umalis si Jacob, pero kailangan niya yung gawin. At masakit din kay Rebecca at kay Isaac na ang nakastay sa kanila si Esau na may ganung masamang ugali. Diba? Isipin niyo yung hindi mo alam kung anong pipiliin mo sa dalawa eh. Pero yun ang best way eh, diba? Bakit? Kasi andun pa rin yung pagmamahal ng mag-asawa sa dalawa. Kahit may sacrifice, makikita natin, andun yung protection. So, mga kapamuso, kinakailangan, unang-una tayo ay may accountability. Lahat tayo dapat may pakialam sa isa't isa. Paano tayo magkakaroon ng accountability? Magbantayan tayo. Halimbawa, nasa isang grupo ka, kapamuso, ito yung mga tip natin. Kunyari, ang grupo mo ay mga nanay o ang grupo mo ay kabataan, dapat mayroong tagapagpaalala sa inyo. Alam niyo yung kahinaan, paalalahanan. Bantayan, rebuke kung kinakailangang i-rebuke, pero yung rebuke naman na maganda. Hindi isang klase ng rebuke na lalo magpapadown, no? So, yun. And then, support system. Paano kung may nagkasala? No? Paano kung nakita ninyo bumagsak? Kailangan ng support system para makabalik. Dahil ang ating aplikasyon, number 3, ay walang iwanan, no? Walang iwanan. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 10, kapag mabuhay ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa kapag walang tutulong sa kanya, kapag siya ay nabuhay. Yun. Church, walang iwanan ha. Walang iwanan. Tayo-tayo ito. Mag-stay tayo sa isa't isa. Magkasala man o hindi ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Makakita man tayo sa kanilang mga nakatitisod na bagay. Walang iwanan, no? Church tayo eh. Sama-sama tayong aangat, sama-sama tayong tatayo. At kapag may nabuwal sa atin, susuportahan natin. Sabi nga nung kanta, 'di ba, yung kanta nung unang panahon, no, yung in good times. O kayo nga, in good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what church. Palit na natin yung friends, ha. That's what church are for. Ulitin natin. Tayo, mga kapamuso, sabay kayo. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what church are for. Yan ha. Yung church natin, kailangan in good times and bad times. Sama-sama tayo. Pang-apat na prinsipyo, yan. Mahirap pero posible. Isang church ang makasurvive kapag may kasama sa Diyos ng proteksyon mula sa pagkakasala. Fast forward tayo. So, 20 years na si Jacob nanirahan sa Haran, sa malayong lugar. Ito na yung time na uwi na siya sa kanyang family. May bendisyon na, no? Natapos niya na yung kanyang misyon. Binendisyon na siya ni Laban. Pwede na siyang umalis. Tapos na yung kanyang paglilingkod, no? Yumaman siya, dumami yung kanyang ari-arian, at gusto niya nang umuwi. And along the way, may nangyari. Okay, tingnan natin yung verse. Sabi,
Okay, 1, 2, 3. Sinabi ng lalaki, Iwan mo na ako at magbubukas ang buhay na. Hindi kita bibitawan hanggang mo ako bendisyon. may nangyari along the way, no? Kasi nung pauwi na si Jacob, ang isang goal niya, makipagkasundo kay Esau. So, nag-prepare na siya ng mga gifts, nagpasabi na siya, hingi na siya ng tawad kay Esau, no? Makipagkasundo na siya. At syempre, malayong paglalakbay, huminto muna sila para magpahinga. And bago niya makita si Esau, may nakipagbuno sa kanyang lalaki. No? Pagkatapos, ang sabi ng sunod na verse, sino kaya daw yun? Sabi niya, sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako. So, na-realize ni Jacob na yung binuno niya, no? Kasi diba sabi niya, napapabitaw na yung lalaki, sabi niya, bitiwan mo ako, magbubukang liwayway. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyon. Naisip ko, bakit? Siguro lang, no? Ito, sarili kong opinion na to, no? Siguro, dahil sasalubungin ni Jacob si Esau, siguro, andun yung kaba ni Jacob na baka patayin siya ng kuya niya, to pa rin yung kanyang sinabing papatayin siya. Siguro andun yung takot ka ba na may mangyayari sa kanila. Di ba nag-prepare na nga si Jacob, hatiin natin yung grupo natin sa dalawa para kung sakali na tutugisin ni Esau yung isang grupo maliligtas pa. May mga ganong alalahanin si Jacob no? Siguro nakita ng Lord yung takot niya yung kaba niya. Kaya marahil, no? Kasi may nagsasabi, angel daw ito no? May nagsasabing literal si Lord to, no? Siguro, paraan ng Diyos yun na bigyan siya ng kaaliwan. Kaya bumaba siya o nagpababa siya para subukin niya kung gaano persistent si Jacob sa kanyang puso na makipagbati kay Esau. So nakita niya talaga, no? Wag hindi kita bibitawan hanggat hindi, parang sinasabi niya na, tulungan mo ko rito, tulungan mo ko to, hindi ko to kaya, no? Bindisyonan mo ako, no? Kaya, andun siguro yung ganong connotation. Ano ngayon ang application natin dito? Number 4. 1, 2, 3. Sama ang Diyos sa lahat ng ginagawa at Ayan, mga kapamuso, isama ang Diyos sa lahat ng ginagawa at pinupunta. Hindi ko to ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung basta kailangan may devotion ka tuwing umaga, magpipray ka tuwing gabi, hindi lang yon, no? Pag sinabi nating isama, practice the presence of God every day. Sa lahat ng ginagawa mo, saan ka man magpunta, isama mo ang Diyos sa isip mo, sa ginagawa mo, sa plan mo, para magkaroon ka ng proteksyon. Sabi ng Matthew 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin. O, di ba? Upang huwag kayong madaig ng tukso. Bakit daw? Kayo nga? Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. O, biruin mo. Mismong ang Panginoong Hesus nagsabi, nako, ang Espiritu ay nakahanda. Laging willing niyang tulungan ka ng Holy Spirit. Pero mahina ang laman mo, pare. Mahina ang laman mo, mare. Tayo, nasa laman tayo. Mahina ang ating laman So kahit nakahanda ang Lord, tulungan tayo. Pag tayo nag-give-in sa ating mga laman, bibigay talaga tayo. Kaya ano ang sabi ng Lord? Magpuyat kayo at manalangin. Ibig sabihin ng magpuyat, hindi yung literal hindi ka na matutulog para mag-pray. Yung tinasabi magpuyat, yung maging persistent, no? Yung tawag dito, yung maging passionate. Huwag mong kalilimutang makipag-wrestle palagi, yung lagi kang nakakapit kay Lord. Lord, wag mo akong bitawan, bindisyonan mo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan kita everyday. Ako, pag nagpipray ako lagi, yung huli kong part ng prayer ko, Lord, sa araw na ito, samahan mo ako. Please, wag mo po akong iiwanan. Kasi baka may mangyaring hindi maganda sa akin pag iniwanan mo ko. Wag mong iwanan sa mga anak ko. Laging ganun, Kasi nga, sa dami ng mga tukso at kasalanan na pwedeng mangyari along the way, maraming pwedeng mangyari kapahamakan. Okay? So, siguro, yan lang yung mga prinsipyong matututunan natin mula sa church na naghahangad ng purity this year. And gusto kong i-share sa inyo yung nabasa kong article ni Guerrero, ni Joe M. Guerrero sa kanyang Christian Reader magazine
September to October 1996 pa ito, nabasa ko sa devotion. Siya yung nagsulat ng kwento niya. Pinagalitan niya yung kanyang little girl na 5 years old. Kasi nagkaroon ng kasalanan yung little girl, no? Paano kaya pagalitan ng mga ganitong edad, no? Bawal patupaluin, no? Pinagalitan niya. So, nagtampo si baby girl, akyat siya ng hagdan. Siyempre, sinuyo-suyo ng nanay. Tapos, nung medyo malamig na ang ulo ni baby girl, ang mga baby talagang mga boss ng bahay, no? Sila yung susuyuin natin, no? Sabi ni baby girl, tinanong siya, Mami, bakit ba tayo nakakagawa ng mga bad things? Sabi niya doon sa mami niya, tanong niya. Sabi ng mami, kasi baby girl, baby, minsan kasi, sinasabihan tayo ni Satan ng mga bagay na mali at nakikinig tayo sa kanya. Minsan kasi, baby, no, may mga sinasabi sa atin si devil, tapos nakikinig tayo sa kanya. Kaya nga, baby, huwag kang makikinig sa kanya. Kay God ka makikinig. Sagot ng baby, eto. Makakawa tayo ng magandang prinsipyo. Sabi niya, but God doesn't talk loud enough. Kaso, mami, ang hina naman magsalita ni God, hindi ko marinig. Anong makikita natin prinsipyo dito, no? Hindi kasi tayo sensitive, kaya hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Meron ako laging naririnig na nanay na ganyan eh. Bakit ako? Hindi ko naririnig ang tinig ng Diyos. Bakit hindi ako ganyan sensitive? Hindi naman talaga lahat nakakarinig ng literal na tinig, no? Pero ang tinuturo sa ating prinsipyo ng Lord ito, practicing the presence of God. Kapag pinapractice mo palagi ang presence ng Lord sa buhay mo, unti-unti, ililid ka ng Lord, maririnig mo yung tinig niya sa iba't ibang paraan. Maaring tinig ng ibang tao, nakakausap sa'yo, maaring tinig ng mga napapanood mo, maaring tinig ng panaginip, tinig ng mga sitwasyon at mga pangyayari, natutulog ka lang. Eto, no, natutulog lang ako, matutulog pa lang ako eh. Biglang napapunta ako sa series ng prayer meeting, no? Wala naman sa plano. Kasi meron ka talagang mararamdaman na tinig ng Diyos kapag magiging sensitive lang tayo sa Kanyang presence. Okay? Sabi nga ng ating quotation, basahin natin tong quotation, 1, 2, 3. Each sin, mga kapamuso, wag natin bubuksan ang pintuan ng kasalanan, no? Ang i-enter lang natin sa ating mga pinto ay po kabutihan. So, yan po yung ating series. Next week po, kung meron pa, or sa next week na prayer meeting, sa huling-huling series, discuss naman natin to si Jacob at saka si Esau pa rin, yung ano yung nangyari pagkatapos nito. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong itinuro sa amin sa gabing ito. Ihanda niyo po ang church, Panginoon, na mas lalo pa po kami ma-purify this year. Ingatan mo ang bawat kapamuso mula sa mga bata, kabataan, katandaan. Lahat kami maingatan mo na huwag kaming bumagsak sa mga tukso and eventually magkasala. I-purify mo po ang church, Panginoon. Banal ka po, kaya tulungan mo na ang church ay maihain sa iyo bilang banal din po. Mapaglabanan namin ang lahat ng aming mga kahinaan, tukso at kasalanan. Patuloy na aming mga pagkatao, ang aming mga personalidad, ang aming mga ugali ay patuloy na puruhin mo, Panginoon. Pigain mo kami kung kinakailangan. Turuan mo kami, Panginoon. Lumalim pa kaming lalo sa iyo para habang nakikilala namin kayo ng mas malalim, mas nakikita namin ang sarili naming marumi. At kapag mas nakikita namin ang aming sarili na marumi, Panginoon, bilang church, tutulungan mo kami, Panginoong Jesus, na ma-purify. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesus, sa pangalan mo lamang. Amen and amen.